What's up, KEG? At welcome back sa ating channel. So, kamusta kayong lahat ngayong araw na ito? Monday, no? So, meron tayong mainit na balita ngayong araw na ito, no? So, nagulat din ako nung nabalitaan ko to, no? Nandito tayo ngayon sa Twitter account ng Coin Bureau kung saan may balita about sa Thailand, no? Na iniimbestigahan nila yung USDT for money laundering as 40% of sellers are foreigners, no? So dito sa balita na to is tatalakayin natin dito yung mga bagay na dapat nating tandaan pagdating dito sa mga sa USDT at or ano yung pwedeng maging epekto nito sa market, no? At isa pa, yun nga, maaari mong magamit yun dito sa Pilipinas or pwede bang gamitin din yung mga kagaya ng USDT, pwede bang gamitin yan dito para makapag money launder ng mga pera, no? Kaya samahan niyo ako dito sa aking topic na ito kung saan tatalakayin pa natin na mas malalim pa, no? Meron din tayong mga konting haka-haka tungkol dito. Ito naman aking aking naiisip kung bakit mayroong mga ganitong pagkilos or may mga ganitong ginagawa ngayon sa crypto. Pero still, maganda pa rin na mapag-usapan dahil magiging malaki kasi talagang epekto nitong USDT, lalo na meron tayong nilook forward natin yung paggamit talaga ng mga stable coin pagdating dito sa crypto market, no? So dito, sabi sa balita nila, no, the Bank of Thailand and SEC found 40% of USDT sellers on Thai platforms are non-residents who should not be trading in the country. The investigation has already uncovered a Chinese-linked laundering case involving over $307 million in suspected annual transaction. Thailand is simultaneously building its own baht-backed stablecoin per the nation, no? So gusto nilang gumawa ng sarili nila lang stablecoin, no? So kung minsan nga iniisip ko kung paano ba ang magiging sistema kung lahat kagaya natin sa Pilipinas meron na tayong sariling stablecoin, yung peso na ginawa ng Coins PH, no? Pero hindi natin talaga alam kung ano yung pinagkaiba ng lahat ng ano, no? Siguro depende sa liquidity at back pa siya ng 1:1, no? Pero syempre meron din kasing kailangan talaga dito is meron talagang clear regulation. Actually pagdating sa mga stable coins at sa crypto talaga sobrang labo pa talaga ng usapan pagdating dito. So sabi dito sa ulat yun nga 40% ng USDT sellers sa kanilang local platform mga dayuhan o yung mga hindi naman doon talaga nakatira reside, no, na hindi sila umano na dapat talaga nagtitrade doon sa kanilang bansa. Mas lalo pa naging seryoso yung sitwasyon siyempre nung matapos matuklasan na isang Chinese-linked laundering operation na may mahigit kumulang $307 million. Grabe laking pera nito na hinihinalang transaction kada taon. Pero mas nakakagulat kasi dito habang iniimbestigahan nila yung USDT, gumagawa rin sila ng sarili nilang baht-backed stablecoins. So tingin ko coincidence ba to? O may mas malaking plano sila about dito, no? So bago tayo mag-conclude, kailangan muna natin maintindihan kasi kung ano yung stablecoin. Ang stablecoin ay cryptocurrency na yung presyo is nakapeg talaga sa isang asset gaya ng US dollar, kagaya ng USDT. Halimbawa, yung 1 USDT, so humigit kumulang 1 US dollar yun. Hindi ito ginawa para talaga yumaman sa price increase dahil hindi naman nataas ang value ng dollars to dollar, no? Although sa atin kagaya ngayon ang palitan ng isa halos mag 62 pesos na. Pero ginawa ito para maging digital cash for transaction talaga. So kapag gusto mong lumabas muna sa volatility ng Bitcoin or Ethereum, madalas USDT yung pinupuntahan ng mga asset na yon. So syempre kunyari kung tingin mo medyo bababa pa or ayaw mo ng volatility masyado, so kino-convert mo muna sa USDT. Parang digital dollar. Ito rin yung ginagamit ng mga international, ginagamit din sa mga international transfers kasi mabilis at saka mura kumpara sa traditional banking. So, ngayon, bakit USDT? Hindi dahil talaga automatic na
may problema ba rito o ginagamit ba ng mga kriminal ito, no? Kundi dahil ito yung pinakamalaki at pinakaginagamit na stablecoin sa buong mundo. Kapag syempre milyon-milyon tao yung gumamit ng isang financial tool, natural lang na pati talaga masasamang loob ay susubukang gamitin yon. Katulad lang ng cash. Hindi dahil gumagamit ng cash sa illegal activities ay ibig sabihin masama na yung pera. Ang problema kasi dito kung sino yung gumagamit at paano ginagamit yung asset or yung cash or tool. Sabi din dun sa report, no, maraming mga foreign sellers ang gumagamit ng type platform kahit hindi sila taga doon. Yan yung gustong imbestigahan talaga ng mga regulators. Simpleng halimbawa lang, kapag kunyari may pera kang galing sa illegal activities, ayaw nilang madaling matrace yung pera. So, maaaring bumili sila ng USDT. Tapos, inilipat nila to sa mga iba't ibang wallets. Pwedeng ipadala sa iba't ibang bansa sa loob lang ng mga ilang minuto. Tapos, i-convert mo ulit na sa ibang currency. Pero, hindi naman ibig sabihin, crypto yung problema. Ang problema kasi yung mga taong gumagamit talaga. Kagaya ng internet, itong ginagamit natin, no? Pwede itong gamitin sa pag-aaral. Pwede mo rin gamitin yung internet sa scam. Yung technology kasi neutral yan Ang gumagamit yun yung may responsibilidad para doon sa mga tools na ginagamit natin. Internet pa yan, crypto, kung ano man. No? So ano ba yung pwede nating tandaan dito sa retail investor? Hindi naman natin kailangan magpanik pagdating sa balita na to. Pero kailangan natin maging aware. Kapag mas maraming bansa talaga yung naghihigpit sa regulation, maaaring mas maraming KYC, mas maraming reporting requirements, tapos pwedeng maging mas mahigpit na monitoring. Pero sa kabilang banda, pwede rin naman ito maging magandang balita. Siyempre, pag nalinis talaga yung ecosystem, mas mataas yung tiwala ng mga institutional investors. Mas nagiging ligtas yung industry. Magiging mas mature at syempre mas maraming kumpanya talaga yung maaaring pumasok dahil meron ng mga regulations. No? Ang pinaka-interesting para sa akin, no? Habang iniimbestigahan yung USDT, gumagawa din sila ng sarili nilang stablecoin. Yung back stablecoin, no? Kung saan bakit kaya? Siyempre, kapag may sarili kang stable coin na ginagamit, mas madali kasi ma-monitor Mas kontrolado ng regulators. Mas madaling ipatupad yung batas. Ibig sabihin, mas gusto ng gobyerno yung digital money na kaya nilang bantayan. Hindi lang Thailand yung gumagawa nito. So, marami ng mga bansa talaga yung nag-aaral o nagsasaliksik ng sarili nilang digital currencies. Dito naman sa topic na to, ang pinakamahalaga lang naman na dapat nating matutunan, huwag nating isipin na dahil may money laundering case, may masama na agad ang crypto. No? Nangyayari yan lalo na dito sa atin sa Pilipinas dahil sa pagpasok ng Binance tapos medyo, syempre, di ba, nadidikit yung pangalan ni Romualdez. So, alam naman natin na pwedeng maging dahilan ng korupsyon or syempre dun sa mga naging investigasyon sa flood control, no? So may mga ganong issue, no? Na maaaring maging talaga maging mali yung image ng crypto. Hindi ko pinagtatanggol yung crypto. Pero kasi once na tinignan mo yung crypto or blockchain, no, as a whole, no? So hindi depende talaga yun sa gumagamit Kahit naman yung mismong cash, kung gagamitin mo sa mali, so depende na yun talaga kung paano mo gamitin yung isang asset. Hindi rin natin dapat isipin na dahil decentralized crypto, wala nang dapat na regulation. Ang totoong hapon kasi dito is yung balance. Paano mapoprotektahan yung mga ordinaryong investor laban sa hindi masasakal yung innovation. Yun yung tanong na talagang sinusubukang sagutin ng iba't ibang bansa. No? Maaaring ang nangyayari sa Thailand maging blueprint ng ilang bansa sa Asia sa mga susunod na taon. Kayo, sa palagay nyo,
Mas gusto nyo ba yung pribadong stablecoin tulad ng USDT o mas kampante kayo kung government-backed stablecoin yung gagamitin? So comment nyo dyan sa baba kung sa tingin nyo is okay ba yun sa inyo. Pero yun nga, meron siyempre hindi rin nawawala yung aking pinakang comment pagdating dito. No? Ako naman ay sa akin lang naman to. No? Siguro ginagamit ng yung malalaking laundering cases no? Upang unti-unting mawalan ng tiwala yung public sa mga private stablecoins. Siyempre kapag bumaba yung kumpiyansa ng mga tao, mas madali kasing tanggapin ang mga government-backed stablecoins o mga CBDCs. Siyempre kung saan may malaki ang control ng Estado sa digital na pera. Pero sa pananaw ko naman na to, yung issue ay hindi lang naman krimen, no? Kundi yung competition kung sino yung magkocontrol talaga sa susunod na generation ng digital money. Pero ganoon pa man, siyempre wala pa namang ebidensya na nagpapatunay sa claim ko na yun. Siyempre ang tunay na layunin talaga ng otoridad, kung ano yung magiging tunay na layunin talaga ng otoridad. No? So, depende kung saan papunta itong ginagawa ng mga bansa, lalo na kanilang mga kanya-kanyang mga governments pagdating sa stablecoin at crypto. So yun lang. So kung may natutunan kayo, wag kalimutan mag-like, i-share, at siyempre mag-subscribe na rin para sa mas marami pang educational crypto content. Maraming salamat sa inyong lahat at siyempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!